Ang ipinangakong gagapi kay Satanas. Lesson 7, ang kwento ng pag-asa. Ang lalaki at babae ay nagkasala at ipinaalam sa kanila ng Diyos na alam niya ito. Pero hindi pa tapos ang araw na iyon. Pinarusahan ng Diyos ang lalaki at ang kanyang asawa dahil sila ay sumuway. Ngunit hindi lahat ay masamang balita. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito ay magandang balita, napakagandang balita. Ang Diyos, ang tunay na hukom, ay nagsimula sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ahas. Ngayon, tandaan, ang ahas ay sinapian ni Satanas sa puntong ito. Ang Diyos ay nagsalita sa kanya. Ahas, dahil sa pagkakasangkot mo dito, sa iyong ginawa ay may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Ikaw ay isinumpa na gagapang sa iyong tiyan at kumain ng dumi habang ikaw ay nabubuhay. Ibig sabihin ba ay may mga paa ang ahas bago ito? Hindi ako sigurado, ngunit tiyak na posible. Sa pagpapatuloy ng Diyos, tila may kausap siya. Siya ay direktang nakipag-usap kay Satanas sa loob ng ahas. Nagdeklara ako ng digmaan sa pagitan mo at ng babae, sa pagitan ng iyong inapo at ng kanyang inapo. Aapakan niya ang iyong ulo at dudurugin, at sa kanyang sakong ikaw ay tutuklaw. Pagkatapos, nalaman nila na ang babala ng Diyos tungkol sa mga kahihinatnan ng pagsuway ay naging tumpak. Kahit na sinubukan ni Satanas na kumbinsihin ang babae na iyon na may itinatago ang Diyos sa kanya, si Satanas ang naging sinungaling at manlilinlang. Naging tapat ang Diyos. Ngayon, ipinapakita niya na mahal niya ang kanyang mga tao sa kabila ng masasamang bagay na kanilang ginagawa. Ang Diyos ay nagbibigay ng isang pangako ng mabuting balita. Isang hinaharap na inapo ng babae ang hahampas ng tagumpay kay Satanas at sisirain ang kanyang mga plano laban sa Diyos at sa mga tao. Kahit ni si Adan at ang kanyang asawa ay maaaring hindi maunawaan kung ano ang lahat ng ito, ibig sabihin ng magandang balita noong panahong iyon, sigurado akong na-encourage sila kahit kaunti. Ngunit hindi pa tapos ang parusa. Ang Diyos, ang hukom ay kailangang humarap kasama ang dalawa pang taong may kasalanan. Iyon ay hindi gaanong nakapagpapatibay. Nang kainin ni Adan at ng kanyang asawa ang unang kagat na iyon, hindi nila iniisip ang problemang dinadala nila sa kanilang sarili at sa lahat ng nilikha. Malapit na nilang malaman ang problema habang sinabi ng Diyos ang kanyang paghahatol sa kanila. Mararanasan nila ang sakit at problemang dulot nito sa mga darating na panahon. Pagkatapos ng Diyos na harapin ang ahas, bumaling ang Diyos sa babae. Dahil sa iyong pagpili na sumuway, makakaranas ka ng matinding sakit at pagdurusa kapag ipinanganak ang iyong mga sanggol. Sapat na iyon para magdusa sa pagdadala ng sanggol sa mundo, pero doon ay higit na nagpapatuloy ang Diyos. Ikaw ay maghahangad at magnanais na mamuno sa iyong asawa, ngunit siya ang magpupuno sa iyo. Ayan ay ang simula ng alitan sa kasal. Iyon ang parusa ng Diyos sa babae para sa pagsuway. Hirap sa pagsilang ng mga sanggol at pagnanais na maging pinuno sa kanyang asawa. Pagkatapos ay bumaling siya kay Adan. Mula nang nakinig ka sa iyong asawa at kumain ng bunga ng puno na sinabi ko sa iyo na huwag kainin, dahil dito ay sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok, babalik ka rin. Kahit na hindi sinumpa ng Diyos ang lalaki at babae, kaya ng ginawa niya sa ahas, sinumpa niya ang lupa at ang lahat ng nilikha kasama nito. Magiging mahirap ang pinagmumulan ng pagkain. Noong nilikha ng Diyos ang universo, ang daigdig at lahat ng nasa loob nito, ito ay kapaki-pakinabang. Mabuti. Ang pagsuway ng tao ay nagpabagabag sa lupa na may perpektong balancing sistema. Ngayon, ang lahat ng paglikha ay kailangang dumaan sa isang nakakabigo tulad ng mga sakit ng panganak ng babae. Naghihintay ang ilang uri ng pagtubos, isang uri ng pag-asa.
at ang pag-asa na iyon ay darating lamang sa pamamagitan ng ipinangakong tagapagligtas. Amen. Salamat po. Mapagpalang araw sa ating lahat.